Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at mga kasama. Welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito ang inyong lingkod na muling makakasama, Brother Roland de la Paz, at pumupugay po sa inyo at bumabati na nawa ang biyaya at ang pag-ibig ng Panginoon na siyang sumaatin. Welcome po sa lahat ng kasama natin sa Facebook Live, sa Zoom, at sa lahat po na makakapanood nitong ating presentation sa ating YouTube channel. At tayo po ngayon ay mag-umpisa na sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kami lumalapit sa inyong banal na pangalan at nawa o Diyos kami inyong samahan sa aming pag-aaral, makalangit na pangunawa ang igawad sa amin upang aming maintindihan ang topic sa gabing ito at ito po yung magbigay sa amin ng karagdagang kaalaman at upang lalo namin kayong makilala ang Diyos na tagapaglalang at aming tagapagligtas. At pagpalain niyo po ang bawat isa, nawa rin kami patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At sa gabi pong ito, tayo ay sama-sama mag-aral na ito po ang ating topic na ating napili at ito po ay pinamagatan ko na Seven Spirits of God. Ang pitong espiritu ng ating Diyos. Ang pito, ang number na 7 o bilang na pito, ito po ay tumutukoy na isang simbolo rin po ng tinatawag na completeness o kabuuan. Katulad ng isang linggo, merong 7 araw. Katulad po ng 7 seals, 7 trumpets, 7 plagues. So ito po ay kabuuan ng mga kaganapan o mga pangyayari o sa ang Iglesia ng Panginoon, dyan po sa 7 churches, Revelation chapter 2 and 3. At kung ano po ang mga mangyayari sa mga darating na panahon at lalo higit po ang paghatol ng ating Diyos sa mga hindi umabot sa kanyang kaluwalhatian na patuloy na gumawa ng katampalasanan nitong 7 huling salot. Kaya ito pong 7 Spirits of God ay masasabi rin po natin na ito po ay tumutukoy din sa kabuuan ng Espiritu ng Diyos o maging ang Holy Spirit o ano ang gusto rin na maipaabot sa atin ng ating Diyos. At ito po lahat ay mapapag-aralan natin sa gabing ito. So topic 241 na po tayo. Marami na po tayong napag-aralan. Nawa marami na tayong natutunan. Nawa ito rin pong programa na ito ay maging pagpapala po sa bawat isa. Kung meron po kayong kakilala na gustong sumali sa atin, maaari lamang po na i-share niyo po yung ating YouTube channel. Search lang po nila Roland de la Paz. Kung gusto naman po nilang sumali sa ating Facebook Live sa online Bible Studies natin, pwede niyo po silang invite and then i-accept lang po natin doon para sila makasama natin lagi sa ating mga programa sa ating pag-aaral sa salita ng ating Diyos. So tayo po'y mag-uumpisa sa isang talata na mababasa po natin sa aklat ni Isaias. Sa Isaiah chapter 11 verse 2, "And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord." So ito po talata na ito, dito hinango ang ating topic na 7 Spirits of God dahil makikita natin na 7 pong mga espiritu, iba't ibang espiritu ang tinukoy po dito. Una, Spirit of the Lord. Pangalawa, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, and Spirit of the fear of the Lord. Ito po ay iisa-isahin po natin sa gabing ito at kung ano po ang kaugnayan nito sa Espiritu ng Diyos o mismo sa ating Diyos o maging sa ating Panginoong Jesucristo. So atin pong basahin naman ang nakasulat dito sa Revelation chapter 1 verse 4. So John to the 7 churches which are in Asia, grace be to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. So dito po sa pambungad na kabanata ng pahayag, na ito po actually the revelation of Jesus Christ na hinahayag niya kay John the Revelator or John the Beloved, upang ito po'y may sulat sa banal na kasulatan upang mapag-aralan natin hanggang sa panahon po natin ngayon.
ay sinabi po sa 7 iglesia na alam natin ito nasusulat po sa Revelation chapter 2 and 3. Ang 7 iglesia ay tumutukoy sa nag-iisang iglesia ng Panginoon sa ibang 7 ibang panahon o kaya po ay era. So ang sabi po dito ay kapayapbiyaya ang sumainyo at ang kapayapaan mula kanina daw po from Him who is, who was, and who is to come. So ibig sabihin siya ang ating Panginoon sa Kristo nang siya ay nagkatawang tao, nandito siya, pumarito siya, na nakalipas na panahon. Sa ngayon, siya pa rin po ang ating Panginoon, buwas, at siya po ang ating inaabangan na darating muli upang sunduin ang lahat ng kanyang mga hinirang. And from the 7 spirits which are before His throne. So dito po mapapansin natin, mula daw po doon sa 7 espiritu na nandoon sa luklukan ng ating Diyos. So makatwid, ito ay maaring tumukoy po sa talata na ito sa Espiritu ng Diyos. So the Spirit of God o kaya po yung tinatawag nating Holy Spirit. No? So sa pagpapatuloy, lalo po natin maunawaan ito kasi minsan ay naisip natin, but binanggit dito si Jesus Christ. Tapos merong 7 spirits na isang simbolo. Tapos ay andun yung kanyang luklukan. Sa makatwid ang Ama, ang Anak ay nabanggit. Siyempre po ay ating alalahanin ang Espiritu ng Diyos, bagamat ito ang iniwan na mang-aaliw ng ating Panginoon. Ito rin po ang ikatlong persona ng Godhead o ng pagka-Diyos o ng deity. So dito po sa Revelation chapter 4 verse 5, pag sinabi po ng Revelation chapter 4, ang topic po na ito ay tumutukoy sa luklukan ng Diyos or the throne of God. So sabi po ng Bible, and out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So dito po ay makikita natin at mapapansin, meron po siyang binanggit na 7 lamps. Kung atin naman ikukumpara po yung 7 candlestick, no po, doon sa Revelation chapter 1, ito naman ay alam natin ay tumutukoy sa 7 iglesia ng iba't ibang panahon sa Revelation chapter 2 and 3. Dito po ay mapansin natin ay 7 lamps, lampara ang sinabi. So sa makatwid, ang sinabi ay which are the 7 spirits of God. So hindi po tayo mako-confuse na ihandling yung 7 candlesticks sa 7 lamps dahil hindi po pareho ang kanilang tinutukoy. Bagamat ay meron tayong isang larawan na ipapakita sa inyo na katulad po nito, ito po ay actually ay tinatawag na 7 lamps of menorah. Ang menorah, ito nga yung candlestick. Bagamat ito ay hinango, isang picture lang po ito nating kinuha para magkaroon po tayo ng ideya sana ng 7 spirits of the Lord. At ang menorah ay itong candlestick. Subalit kanina ay nabasa natin sa Revelation chapter 4 verse 5 ay 7 lamps. So, isipin na lang po natin na ito po ay 7 lamps at hindi 7 candlestick na binanggit sa Revelation chapter 4 verse 5. Di po ako makakita ng picture ng 7 lamps, pero ito po ang kanyang kaulugan. 7 spirits of God, muli, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. So sa 7 lamps na nandun sa luklukan, na ito nga ay tumutukoy po sa iba't ibang spirito na gusto o kung ang ating pinag-uusapan ng spirit, ito po ay galing sa salitang Grego na pneuma, ito po ay maraming kahulugan, katulad ng hangin, katulad ng hininga, katulad ng buhay, katulad ng espiritu ng Diyos, katulad po ng ugali o kaya po yung ating emotion, yung ating thoughts, yung feelings, iba-iba po ang kanyang ibig sabihin, subalit ay nanggaling sa isang salita na pneuma o kaya po ang spirit. Kaya ito po kung ating unawain mabuti, ito rin po ang espiritu ng Diyos na gusto na ang ugali niya na maihatid sa atin o kaya mga tinatawag po natin na mga spiritual gifts na gusto niyang maipaabot sa atin, na gusto niyang makamtan natin sa pangunguna po ng kanyang o pangangasiwa ng kanyang banal na espiritu. So, umpisan po natin ang Spirit of Christ. Dito sa Romans chapter 8 verses 9 and 10, ang sabi po ng Bible,
but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So dito po ay makikita natin, binanggit po ang tatlong pagka-Diyos o kaya po ang Godhead. Yung but in the Spirit tumutukoy sa Holy Spirit, the Spirit of God tumutukoy sa Ama, at yung Spirit of Christ na tumutukoy po sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi po sa huling bahagi, if any man have not the Spirit of Christ, wala na sa tao daw, kung wala ang Espiritu ni Kristo, ay wala po siyang bahagi sa ating Panginoon. So verse 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of the righteousness. So tayo po ay binubuo po ng ng soul, spirit, and body. Po? At ito nga ang sinasabi po dito, ang body ay kailangan niyang mamatay. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, ako araw-araw siya'y namamatay, subalit si Kristo ang nabubuhay sa kanya sa Galatians chapter 2 verse 20. Tayo po ay sinasabihan din ng Bible kung sino man nagkasala ay siya ay kailangan mamatay. For the wages of sin is death. Kaya kailangan ng katawan ay mamatay, subalit ang ating spirito, ang ating diwa kailangan mabuhay, at ito'y sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos dahil sa kanyang katwiran, Christ our righteousness. Ang katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, kapag ito'y ating nakamtan, siya po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magpasakop ng lubusan, sumunod sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. Kaya kung wala si Kristo sa ating buhay o ang Espiritu ni Kristo, hindi po lahat mangyayari yan. Kaya imposible po yan. Kaya ay ating tanggapin ang Espiritu ng ating Panginoon. So dito sa Philippians chapter 1 verse 19, for I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Sinasabi po ni Pastor Pablo na ang Espiritu ng ating Panginoon Kristo ay kanyang susuplayan at pupunuin po ang mga mananampalataya. At ito ay napakahalaga lalo na sa mga panahon na tayo po'y dumadanas o dumadaan ng mga pagsubok o kaya po'y pag-uusig. Kaya yun po ang Spirit of Christ. Kaya maunawaan natin, yun po'y galing din sa Diyos. Dito po sa ikalawa, the Spirit of Wisdom. Sa Ephesians chapter 1 verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Spirit of glory, may give unto you the Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So dito maliwanag na naman ang spirit po na pinag-usapan natin doon, 7 spirits o 7 important characteristics ng Espiritu ng Diyos ay ito po'y galing lamang sa Kanya. Kaya sabi po dito, may give unto you the Spirit of wisdom, ang Espiritu ng kapantasan. At kung tayo magpapatuloy, lalo po natin maunawaan ito sa Exodus chapter 28 verse 3. Nung panahon po ni Moses, and thou shalt speak unto all that are wise-hearted. Wise-hearted po ang binanggit ng Bible, whom I have filled with the Spirit of wisdom. Kaya sila wise-hearted kasi pinunuan po sila ng ating Diyos. Pinuspusan sila ng Espiritu ng kapantasan, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest office. So ito po yung paggawa ng damit, garment, o kaya ay suotin. Susuotin po ni Aaron bilang mataas na saserdote. At kailangan po ng wise heart. Kailangan po ng spirit of wisdom upang ito pong gagawin na damit na ito ay eksakto sang-ayon sa instruction ng ating Panginoon. Kaya ito po yung spirit of wisdom na nanggagaling sa Diyos. Dito sa Deuteronomy chapter 34 verse 9, and Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Si Joshua po, siya yung tinatawag na successor ni Moses. For Moses had laid his hands upon him. And the children of Israel hearkened unto him and did as the Lord commanded Moses. So sa muli, ang Bible text na ito nagsasabi, si Joshua ay pinuspusan din po ng espiritu ng kapantasan na ito po'y galing po sa ating Diyos. Kaya kung ano ang naging buhay ni Joshua o ni Josue, dahil siya ay pinuspusan po ng espiritu ng kapantasan o maging ang espiritu ng ating Diyos. So Psalm 37 verses 30 and 31. Dito po ang relationship o ang ugnayan
ng tinatawag na spirit of wisdom, kung paano po yung manifestation, paano natin makikita na espiritu ng kapantasan ay nasa isang tao. The mouth of the righteous speaketh wisdom. So, ang bibig daw, mula sa bibig ng isang matuwid ay nagsasalita po siya ng kapantasan, and his tongue talketh of judgment. Sa kanyang pananalita ay marinig po ang paghatol o ang katulan ng Diyos, o kaya yung wise judgment, katulad po ni Haring Solomon, the wise king. So verse 31, the law of his God is in his heart. So ang manifestation po ng spirit of wisdom ay ang kautusan ng Diyos ay nasa kanyang puso. Ang kautusan ng Diyos, siyempre po, hindi yan ang ceremonial law, hindi yan ang kautusan ni Moses, kundi ang 10 Commandments na tinatawag din pong moral law. Ang ceremonial law ay sinulat po ni Moses sa isang aklat. Ang 10 kautusan, sinulat mismo ng ating Panginoon sa kanyang daliri, doon po sa 2 tapyas na bato, na hindi po natin pwedeng ikumpara sa authorship. No po? At alam natin, ito pag sinulat ito sa bato, ito po ay binding. Ito po ay pangmatagalan. Kaya nga pag sinabing itaga mo sa bato, ay ibig sabihin ay huwag mong kakalimutan. Kaya ito po ang sinasabi, none of his steps shall slide. Psalm 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all they that do his commandments is praise and endureth forever. Bagamat mamaya ay matutungayan din natin spirit of the fear of the Lord, ito ay nilagay po natin upang makita natin ang relationship ng fear of the Lord at yung wisdom, the spirit of wisdom. Kaya upang magkaroon po tayo ng espiritu ng kapantasan, kailangan muna nating maranasan yung pagkatakot sa Diyos. Pag sinabing pagkatakot sa Diyos, hindi po ito literal na matakot ka sa Diyos, kundi ito ay paggalang, reverence, o kaya honor, parangalan natin ng Diyos. So a good understanding, mamaya matutungkayan din po natin yan, yung pong tinatawag na spirit of understanding, pero makikita natin dito kung paano po ang relationship na spirit of wisdom o ang manifestation, paano natin makikilala na ang spirit of wisdom ay nasa isang tao na katulad po ng binanggit dito na kay Josue, kay Joshua. So siya daw po, ang sabi po dito, they do the commandments of God. No? Sila ay sumusunod. Kasi siyempre po, ang kautusan ng Diyos, ito po yung standard. No? Kapag tayo sumalangsang sa kautusan ng Diyos, ito ay kasalanan. Kaya nga 1 John 3:4, ang sabi po, sin is the transgressing of the law of God. Kaya ito po ang sinasabi para maging pantas po tayo, magsalita ng kapantasan, magsalita po ng wise judgment o kaya paghatol na tama, ay kailangan po nating panatilihin sa ating puso ang kanyang mga kautusan o ating talimain po ang kanyang mga kautusan. So tayo po ay magpapatuloy sa ikatlo, the spirit of understanding. Sabi po, Daniel chapter 5 verse 12, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and showing of hard sentences and the solving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called and he will show the interpretation. So yung scenario po, pag sinabing Daniel chapter 5, kung hindi nyo pa po napanood yung ating presentation sa ating YouTube channel, ito yung panahon po ng transition ng kaharian ng Babylonia papunta po sa Medo-Persia. Sa gabing ito, si Belshazzar, nagpepesta po siya kasama ang kanyang mga kaibigan at biglang merong isang gamay na sumulat doon sa pader na Mene Mene Tekel Upharsin. At kanilang naalala itong si Daniel. Anong meron kay Daniel? Meron siyang excellent spirit. Tandaan po natin yan. Mamaya babalikan natin. And knowledge and understanding. So ito pong spirit of understanding sa muli, hindi po ito katangian ni Daniel, kundi ito'y natamo niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Diyos. At ito'y pinagkaloob sa kanya ng dahil sa kanyang pagiging masunurin at sa kanyang mapagmahal sa ating Diyos. So, interpreting of dreams, showing of hard sentences, or dissolving of doubts, yan po. So, makikita natin ng spirit of understanding muli ay ito'y manggagaling sa Diyos at ibibigay niya sa kanyang mga lingkod na tapat, mapagpakumbaba at kanyang magagamit para sa kanyang kalwalhatian.
So ano ba po? Dito po sa Job chapter 32 verse 8, ang sabi po ng Bible, "But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding." So ang mangangasiwa daw po ng Diyos sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay pagkakaloob sa atin yung spirit of understanding. Kaya mauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Maunawaan natin yung mga visions, yung mga dreams, yung prophecies, at magkakaroon tayo ng wise judgment, katulad ng ginawa ni Solomon, katulad din po ng katangian ni Daniel sa ating binasa lamang dito po sa ating pag-aaral. So tayo magpapatuloy dito sa Proverbs 17 verse 27, ang sabi po ng Bible, "He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit." Kaya sabi ko kanina, tandaan po natin yung excellent spirit. So ito po yung katangian ni Daniel. "For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding." So ito po ang napakahalagang bunga ng paniniwala natin sa Panginoon, pagpapasakop sa Kanya. Kaya nga sabi po, "A man of understanding is of an excellent spirit." So pag sinabing spirit dito, siyempre ang kahulugan po niyan ay yung tinatawag na magandang ugali. No? So tayo po ay magpapatuloy sa ikaapat, the spirit of counsel. So dito yung Exodus chapter 18 verses 19 and 20, ito po yung pagkakataon na si Jethro na bayanan o kaya ay father-in-law ni Moses ay binigyan po siya ng payo. Dahil nga sa loob po ng maraming panahon, si Moses, the symbolical leader of ancient Israel, siya po ang ginamit ng ating Panginoon. Sa panahon ng theocratic form of government, ang Diyos mismo ang nangunguna at ginamit po si Moses bilang symbolical head, ay napagod po siya sa paggatol. Isipin natin, may higit 1,000,000 ang kasama niya na lumabas doon po sa Egypt. And then, kapag mayroong problema, araw-araw kailangan niya hatulan yun, nakita po ni Jethro na napagod po siya. Kaya ano po sabi po dito, "Hearken now unto my voice, I will give thee counsel." Si Jethro po, isa po siyang priest of Midian. No? At siyempre si Midian, ito sa lahi po ni Abraham. At sabi, "And God shall be with thee." Kaya ang spirit of counsel, ito po ay napakahalaga. Isa pong itong pamamaraan ng Diyos na ihahayag niya sa atin kung ano yung kalooban niya, kung ano ang gusto niyang malaman natin, o kung ano ang mangyayari, o kaya yung tinatawag nating events, o kaya po ay prophecies o fulfillment of prophecies, ay sa pamamagitan po ng counsel. Kung meron tayong mga problema na gustong ituwid tayo ng Panginoon, ay sa pamamagitan din po ng spirit of counsel. Sabi po, "And God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God." Yan po, no? Kaya ito nga ang causes unto God, ito po yung paghatol, ilalapit din yan sa ating Panginoon. So, verse 20, "And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do." So kapag sinabi pong spirit of counsel na isang katangian ng Espiritu ng Diyos o maging ang kanyang Holy Spirit, ay kailangan nating matutong mapayuhan. At pagkatapos, ano ba daw sabi sa verse 20? "Thou shalt teach them ordinances and laws." Yan po palagi ang mapapansin natin, na ang tao na mayroong Espiritu ng Diyos, the Spirit of the Lord, no? O kaya Spirit of understanding, o kaya po Spirit of counsel, no? Ay mapapansin po natin, a Spirit of wisdom ay palagi po andyan, kaantabay po niya ang mga kautusan ng ating Diyos. Dahil nga ang pagsunod, pagtalima sa kautusan, ito po ay ang taliwas ng kasalanan na siyang pagsalangsang naman sa kanyang kautusan. Kaya ang spirit of counsel ipagkakaloob sa atin ng Diyos kung tayo po ay mananatiling tapat sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. So Psalm chapter 1 verses 1 and 2, napakaganda po na sinabi ng Bible. "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly." So mapalad daw ang tao na hindi po lumalakad ayon sa payo ng hindi makadiyos, "nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat
of the scornful. So yung pong ibig sabihin ng mapalad, yung hindi po nakikinig sa mga masasama, hindi nakikisama sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 2, but his delight, ano daw po yung kanyang kagalakan, kasiyahan, is in the law of the Lord. Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Diyos, and his law that he meditate day and night. Kanyang pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan ang kautusan ng Diyos umaga at hapon. So, yan po ang sinasabi ng Bible. So, dito sa Proverbs chapter 12, verse 15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Yan po. Kaya diyan maging sa Proverbs o kawikaan, marami pong mga kahulugan o payo o sinasabi tungkol diyan po sa counsel, no? Tungkol sa counsel para sa war, sa counsel, pag sinasabi po kapag meron tayong judgment, meron tayong problema ang susolusyonan, kailangan po ng counsel magkatwiranan at magpayuhan. Kaya ang nakikinig daw po sa payo siya ay pantas. Kaya kapag merong spirit of counsel, meron din spirit of wisdom. Kaya yan po ang kaugnayan ng Espiritu ng Diyos o the seven spirits of God. Sa Revelation chapter 3 verse 18, ang counsel po sa Laodicean Church, ang pitong iglesia sa iba't ibang panahon, sa Revelation 3 verse 18, I counsel thee. Ano daw po sabi? Kanyang pinapayuhan, to buy of me gold tried in the fire. Ito yung sinasabi ng mismo ng ating Panginoon, the faithful witness. No? Si Jesus Christ, kanyang pinapayo na bumili ka sa akin ng ginto na sinubok sa apoy. 1 Peter 1:7, makikita po natin, ang ginto ay simbolo po ng pag-ibig at ng pananampalataya. Kaya kailangan ito'y dumaan sa apoy o pagsubok upang ito makita ang tunay na kilatis. Kaya that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eyesalve that thou mayest see. Ano daw po sabi? I counsel thee. Kaya kung tayo makinig dito po sa payo ng ating Panginoon, yung spirit of wisdom, ay, spirit of counsel rather, ay napakahalaga. So tayo magpapatuloy dito sa ikalima. The spirit of might. So, itong spirito po ng pangyarihan o kaya ng lakas. Revelation chapter 2 verse 26. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Kaya kung tayo daw po ay makapanagumpay sa ating sarili, sa sanlibutan, sa ating kasalanan, sa ating kaaway, at atin daw pong talimain ang kanyang mga gawain ng ating Panginoon, ay bibigyan tayo ng kapangyarihan sa lahat po ng mga bansa. No? Talalanin natin sa John chapter 1, tayo po ay bibigyan din ng kapangyarihan bilang mga anak na lalaki at mga babae kung tayo po ay maging masunurin at maging mapagpasakop sa Kanya. Yan po ang kailangan nating might o lakas, mag-overcome, managumpay sa sarili, sa kasalanan, sa kahinaan po natin. Hindi po yung lakas ng katawan o makipag digmaan, makipagbakahan, hindi po, kundi yung lakas upang tayo po ay makapanagumpay sa kasalanan o maging sa tukso ng ating kaaway. Kaya nga sa Ephesians chapter 3 verses 16 and 17, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yan po, hindi po siya lakas sa panlabas, kundi ang ating character. So 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. So yan po ang might na sinasabi o lakas o kapangyarihan na sinasabi po ng spirit of might. So verses 18 and 19, may be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and depth, and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Kaya ito pong spirit of might na tinatawag, ito po daw ay sa inner portion ng ating pagkatao, sa makatwid ng puso at ating damdamin, upang ating maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, gaano siya kalawak, sa haba, kataas at kalalim, at ganun din
ay ito po ay siya ang magpapupuno sa atin. Pupuspusan tayo po ng biyaya at pag-ibig at spirito ng Diyos. So ang ika-anim, the spirit of knowledge. Dito po makikita natin sa Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So huli nabanggit po yung fear of the Lord. Na ito po yung huli. Mamaya pag-usapan natin. But the fools despise wisdom and instruction. Siyempre, instruction, ito is synonymous with counsel. Kaya ang mangmang, kanyang binabaliwala ang kapantasan. Nabanggit na kanina yung spirit of wisdom and spirit of counsel. Pero ang umpisa po ng kaalaman ay ang pagkatakot sa Diyos. Chapter 17, verse 27, Proverbs. He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Inaamo natin uli kanina upang makita natin ang kahalagaan ng spirito ng kaalaman. The spirit of knowledge, siya daw po na merong kaalaman o merong natutunan o matalino, sa madaling salita, ayon po ang maging maingat sa pananalita at ang kanyang pangunawa ay nakikita sa pagiging magandang ugali. Yan po ang spirit of knowledge. Kung ano yung nalalaman natin, kailangan makita sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa Psalm 119 verse 66, ang sabi po ng Bible, teach me good judgment and knowledge, for I have believed thy commandments. Tingnan niyo po yung relationship na uli, kung ano talaga ang kasama palagi para makamtan natin ang seven spirits of God, at upang ito'y manatili sa atin, ayan po, makita natin. Sabi dito, good judgment and knowledge. Nandito tayo sa spirit of knowledge. For I have believed thy commandments. Maniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo sa kanyang kautusan, bibigyan niya tayo ng kaalaman. 1 Corinthians chapter 12 verse 8. For to one is given the spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. So ito po yung spiritual gifts ng 1 Corinthians chapter 12. So ito po yung kabahagi nga po ng spiritual gifts na binibigay sa atin ng Diyos upang ito po yung magamit natin sa ating araw-araw na pamumuhay upang makamtan din po natin yung tinatawag na perfection, no? Yung po tayo po ay maging perfect sang-ayon sa kahilingan ng ating Panginoon. So Matthew chapter 5 verse 48, be perfect as your Father in heaven is perfect. So yun po ang requirement ng ating goal. At upang tayo po ay maging perfect o maging buo, maging whole, o kaya po ay walang kapintasan, bagamat tayo lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kalwalatian ng Diyos, subalit kung tayo manampalataya na siya ay namatay, ang ating Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, tayo po ngayon patatawarin sa lahat ng ating kasalanan, justification by faith. And then tayo po ay kung magpasakop ng lubusan, sanctification by faith, sumunod sa kanyang kautusan, makakamtan po natin ang kaligtasan sa darating na panahon na glorification by faith. Pagparito niya, we shall be like Him. 1 John chapter 3 verse 2. So tayo po ay magpapatuloy sa pinakahuli, the spirit of the fear of the Lord. Ano po sabi po dito? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 2. That thou mightest fear the Lord thy God. Yan po sabi, no? Sinasabi ito sa Israel, sa bayang Israel ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moses, to keep all His statutes and His commandments, na inyong talimain, sundin ang lahat ng palatuntunan at ng kanyang kautusan, which I command thee, thou and thy son's son, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Chapter 10 verse 12, and now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God. Matakot daw tayo sa Diyos. Gawin muna nating literal, mamaya malalaman natin kung ano talagang kahulugan. To walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. So dito madaling utawain, hindi takot na literal na takot sa Diyos, kung hindi ay maging sumunod sa Kanya, to walk in all His ways, to love Him, mahalin mo siya, paglingkuran mo siya sa lahat ng iyong puso at ng iyong kaluluwa. So yan po the spirit of the fear of the Lord. Ano pa po? Psalm 111 verse 10.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. O muli, i-relate natin, bagamat kanina ay mabanggit na natin. A good understanding, have all they that do His commandments, His praise endureth forever. So muli, ang pagkatao sa Diyos, ito daw po ang simula ng kapantasan. Kaya napakahalaga po, no? Meron tayong Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding na binanggit po dito. So, yung pong relationship po ng isa't isa, hindi po siya nagko-contradict. Ito po ang kahalagahan ng salita ng Diyos at ang Espiritu niya nagsasabi sa atin na ito po ang binubuo. So, dito po sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. So, ano ibig sabihin daw po ng isa pang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Ay ating iwaksi ang kasamaan. Hate evil. Ano pa po? Hate pride. Hate arrogancy. And the evil way, and the forward bout do I hate. So, ano ibig sabihin ng fear of the Lord? Una kanina, mahalin siya ng buong puso at buong puso. Sundin ang kanyang palatuntunan. Ngayon naman ay iwaksi ang kasamaan, ang kapalaluan at ang kayabangan. At ganun din ang masasamang lakad at ang mapagpalalong bibig. Yan po, no? Yan ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Ito daw po ang sinasabi, ang katapus-tapusan ng lahat sa buhay natin sa mundo. Gaano man kaiksi, gaano man kahaba, ano ba ang ating pinaka-responsibilidad o kaya gampanin dito sa mundo? Ano daw? Fear God. So pag sinabing fear God, is to keep His commandments. So pag sinabing fear of the Lord, na sa mga naunang mga talata, nakikita natin sumunod sa lakad sa daan ng Diyos, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at iwaksi ang kasamaan, ang lahat po ng kapalaluan, kayabangan, at sabi po dito ay sumunod sa kanyang kautusan. The conclusion of the whole matter is to fear the Lord or fear God, which is to keep His commandments. For this is the whole duty of man. So ito daw po ang buong duty natin, buong gampanin natin, buong responsibilidad, buong natin na gawain dito sa mundo. Ibabaw. Yan po ang matakot sa Diyos o ang ibig sabihin ay sundin, tuparin ang kanyang kautusan. Sa verse 14 po, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. So kung tayo hatulan daw po sa lihim o hayag, sa puso't isip at ganoon din sa pananalita o sa kilos, ay kailangan natin daw pong magkaroon ng takot sa Diyos o sumunod sa kanyang kautusan dahil maihahayag po ang lahat sa pagdating po ng kahatulan. Kaya yan po ang fear of the Lord. Dito sa Job 28:28, and unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So yun po makikita na naman natin dito ang iba't ibang spirits of God na sila po ay package, isinama-sama po lahat upang ating maunawaan ang pag-ibig natin sa Diyos, paggalang natin sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabi na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, upang ang Espiritu ng Diyos, maging ang 7 Espiritu na ito ay mapa sa atin. Kaya dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa ang makalangit na pangunawa ang igawad po sa atin ng ating Panginoon at nawa rin ay meron po tayong natutunan sa ating pag-aaral sa gabing ito. So tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa pagkakataon na kami inyong inipon upang muli namin pag-aralan ang inyong mga salita. Salamat din po, Diyos, sa mga natutunan namin, lalo na po ang bitong Espiritu ninyo at kung paano po iniisa-isa po namin sa gabing ito upang ito'y aming maunawaan, upang ito'y aming hilingin po sa inyo at bilang inyo pong tagasunod, nawa o Diyos ay mahabag kayo sa amin at nawa rin po ay patawarin kami sa mga pagkukulang pagkakasala laban sa inyo. At nawa rin o Diyos ay maging matatag po kami sa lahat ng pagkakataon, lalong higit sa panahon ng pagsubok at sa nalalapit na pag-uusig na o dadaanan ng inyong bayan upang inyong makita kung sino po ang tapat sa amin. Nawa o Diyos ang iyong Espiritu, ang siyang ipagkaloob sa amin, naasahan po namin
Ang aming dalangin ay makarating sa luklukan ng awa. Pagpalain niyo po ang programang ito. Pagpalain niyo po ang aming mga viewers, participants at lahat ng makakapanood po nito sa aming YouTube channel. Nawa ito'y maging pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin, yun yung dinggin dahil ito'y aming hiniling sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. At maraming salamat po kayo muling nakasama sa gabing ito at sa muli nating pag-aaral sa mga darating na araw. Nawa ang kapayapaan, ang biyaya, ang pag-ibig at ang mabuting kalusugan at kaginawaan ng siyang sumaatin. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rolando La Paz, ang nagsasabing, stay safe and God bless. Paalam po hanggang sa muli.